Happy morning! Muli ang inyong lingkod, Biz Horizon Chaser. Narito po tayo sa Club Pilipino, Green Hills, San Juan City upang ipaabot natin itong makabuluhan at pakatotohan ng mga balita hinggil dito sa isang samahan ng Task Force Kasanag na kung saan ay magaganap itong mahalagang launching. At makakapanayam nga natin ang mismong President na si Dr. Jan Chong at ang mga opisyal ng ating gobyerno at ang mga VIP. Kaya panoorin ito at pakinggan natin ang kanilang mga programa na nagawa na dito sa ating bansa. Happy morning. At gusto lang po natin alamin kung ano po yung itong nilaunching ninyo induction of Task Force Kasanag International. So ano po yung ginagawa itong samahan? Okay, happy morning, Horizon. Anyway, itong aming Task Force Kasanag Elite Group is an group na sumusuporta sa advocacy ng Task Force Kasanag. So sila yung mga professionals, no? May mga businessmen joining us para maging support namin sa aming adhikain. No? So hindi naman tayo magiging, hindi naman natin magpa-enhance without the support. No? So sila yung mga groups of supporters natin sa ating advocacy. Alright, sir. Ano po ba yung nagawa ng tulong ng pamahalaan para sa dito po sa Well, in fact, I will not rely the government because we are independent organization, self-sustaining, non-political, non-partisan. So we are pure voluntarism. So in 14 years, this coming July 3, 15 years na, we are pro-government. No? Ang may kasabihan na hindi natin isipin kung anong matulong ng gobyerno sa atin. Isipin natin kung anong may tulong natin sa government. Alright, sir, bakit ito po yung naisip ninyo na ngayon na solution para sa pagtulong nitong mga ano po ba yung nakikita natin ngayon? Kailangan gawin ito or buuin itong task force na ito? Well, in fact, no, since 2009, advocacy na talaga namin itong passion na talaga namin itong magtulong. No? So, hindi naman siguro ito maging successful without the blessings of our Almighty God. No? So, ano na talaga, no? Kung makikita mo, kailangan talaga ang tinatawag na passion to serve voluntarily sa ating bayan. Hello everyone! So yun ang ano natin, yun ang ating advocacy. Sa kasalukuyan po ngayon, sir, ano po yung nagawa na natin na tulong sa ating mga kababayan? At sino-sino po yung mga ito? Yan pag sa buong buong Pilipinas, no, because we are already 227 chapters, no. Una-una ang aming ginagawa is to help and support the government through awareness. Yung mga karapatan ng Pilipino, ang kanyang responsibility, no, social responsibility. So awareness, no. Then sa Econ may mga programa din kami sa mga tinatawag medical mission, charitable services, no? Ano pang mga training na pwede namin itulong through we are also connect with the government, no, as being a facilitator. Alright. So sir, sa kasalukuyan sa ngayon, ano nakikita natin na mas unahin dapat na bigyang pansin ng inyong samahan at gaano na po ba karami ngayon ang mga problema natin sa mga bagay na nakakagulo? Yes, ako, in my own opinion lang naman, no? Ang problema kasi yung tinatawag na information sa ating mga kababayan, no? Sana hindi maligaw. Kasi I believe na maraming kapatid natin na nakikita ko parang naligaw or else nililigaw or iniligaw ng mga informations. So, kailangan talaga yung transparent, yung totoong information na ibigay natin sa ating mga kababayan. No? So ako, alam niyo naman kasi pag politika, masyadong advantage sa part ng politiko ang may information. So hindi mabigyan ng tamang information ng taong bayan, no? Kung ano talaga nangyayari sa ating bayan. So with our organization, because we are independent, wala kaming boss, no? Conscience lang. So we believe na, at ako'y naniniwala na ang aming organization makadeliver ng tama, no, at transparent information sa mga kababayan natin, especially sa kanilang mga karapatan. Alright. Sir, so panawagan po sa ating mga kababayan na hindi pa naiintindihan itong
advocacy dito sa ating bansa. At sino-sino po ba ang dapat tumulong pa rin sa inyo at saan po sila pupunta kung sakaling kailangan po ang tulong? Well, in fact, no, kung ang aming organization, no, so sa gustong sumali, sa gustong tumulong, no, meron tayong mga social accounts sa media, social media, meron din tayong mga email ad, no, pwede nilang mag-email sa ikasanag@yahoo.com, no. So, madali lang kami i-locate kasi marami na kami sa buong Pilipinas, no, hindi kami mahirap hanapin, no. So, yun, at ako'y nananawagan, no, sa mga Pilipino na itong bansang Pilipinas ay mahalin natin, no? Mahalin natin kasi hindi natin asahan ng ibang lahi ang magmahal sa ating bansa, no? Walang ibang magmamahal sa ating bansa, tayong mga Pilipino. Thank you so much. Yes, ma'am. Hi, happy morning Miss Horizon, and natutuwa ako at naging part ako nitong Kasanag group, ano. So basically my service as a TESDAN, I am offering dito sa group natin, ano, and pleasure is mine to be of service. Okay, thank you. So, ang mangyayari po niyan, i-identify lang natin, gagawa po tayo Kasanag, tapos dahil member na ako ng Kasanag, pupunta ako sa Malacanang para doon sa lahat ng kung nasaan kayong region, hindi nyo na kailangan pumunta sa central office o maghanap ng region kung saan kayo mag-graduate nila, kami ang maghahanap ng trabaho sa kanila. Yun ang gagawin natin. So, this will be a sustainable program ng Kasanag. At narinig ko nga kanina habang kumakain, meron din po tayo palang tinatawag na mga yung sa parang nagbabalik loob sa government, di ba? May program din ang TESDA doon. Okay, so bibigyan natin sila ng program under that, kasi ang program namin sa TESDA is yung tinatawag na NBFP. Bibigyan natin ng lahat ng scholarship, yung mga bumabalik loob sa government natin, kami nagbibigay ng mga scholarship at ng trabaho para sa kanila. Yun din ang gagawin natin sa Kasanag. So basically, this one will be the program, the main program of Kasanag. Okay? Now, yung mga gusto naman maging part ng TESDA, yung gusto mag-aral at maging part namin kasi naghahanap din kami ng mga trainers at saka assessors, gagawin namin kayo, bibigyan ko kayo ng training, libreng training, at saka ng libreng assessment worth 40,000 each. Walang bayad yun. Libre lahat yun. So, ang mangyayari mo, pag kinuha namin kayo, magiging part kayo ng TESDA. Magiging part kayo ng TESDA. At may program din kami separate sa mga kababaihan, sa mga kabataan, sa mga lahat. So marami tayong pwede nating ihiwalay-hiwalayan. Tamang-tama ang program na to para sa advocacy ni Sir President at sisiguraduhin natin na magiging sustainable to hanggang sa kung saan tayo dalhin 2025 onwards gagawin natin ito. And that is my promise as the new member of Kasanag. Thank you so much po. Guys, yung ating mga kapatid sa media, siguro hindi na bago yung mukha ko sa inyo. Sa mga aking mga mahal na mga paras. My friend from also our partner, no, si Brad Druby, and also my supporters, din si brother tutors ko from Bacolod, no, si yung pinaka 10 years. Tama yung sabi ni Sir Audrey, no? We are more focused on public, yung ating tinatawag na development, no? Community development naming Muslim or rather nating Muslim. Pag nakita tayo ang ating sinasabi, Assalamualaikum, ibig sabihin, peace be with you. And even Christians, ganun din sa mga misa, no? Peace be with you. So lahat tayo ay walang gusto sa gulo. Christians or Muslim, ang ating palaging binabanggit ay ang peace be with you. No? So wala tayong ibang hangarin ang kapayapaan.
Pero paano natin gawin, hindi naman tayo makinig lang tayo. At hindi naman pwedeng tayo gagalaw. So paano natin ma-achieve ang kapayapaan kung hindi natin gagawin? Kung hindi tayo maging instrument ng kapayapaan, no? So maraming paraan para paano tayo maging instrumento ng kapayapaan. Tayo'y maging instrumento ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. So, to this opening of our elite group, marami tayong gagawing projects, although ginagawa na natin yan, no? For almost 15 years, but marami pa tayong gagawin at marami pang tayong mission or vision na makikita. Kaya sabi ko, kailangan gawin, no? May kasabihan palagi kong inuulit-ulit na sa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa, no? So gagawin natin yan. At gagawin natin ngayon na, no? So this opening of our Task Force Kasanag Elite Group, hope and pray na maging successful tayo at tuloy-tuloy ang ating success kasi ang ating layunin ay napakaganda para sa lahat. Good evening and welcome, Ambassador Arlene Riason. So thank you very much and God bless. The chairwoman to give her opening remarks. Also, ladies and gentlemen, introducing Miss Christina Chong. Me and my dearest Dr. Brother John G. Chong decided to just to help the #1 beneficiaries, the nationwide chapters, leaders, and membership simply because Task Force Kasanag is non-profit organization. Elite Group will be the answer to their public services in case needed. Mabuhay po ang ating mga buhay na bayan, mga force multiplier any time of the day. We are welcoming our dearest and highly set of officers from our founding, Dr. John G. Chong, brother. This is our Vice Chairman, sorry nasa Davao siya, Miss Rumayla Amago, to the follow-up Secretary, Engineer John Kasaway, Miss Amari Gia Chong, sorry, Mr. Norman Adonis, please come. Let's outshot all together. We are the champion. We protect our Filipino people. Thank you and good evening. But to all the members of fast increasing in terms of membership, our Task Force Kasanag, support for our government, whoever our leader is, Task Force Kasanag, headed by Dr. Chong, will always support the government. Okay? And then plus the members of our organization, let us give Dr. Chong the support that of being organized, of being supportive, of being avoid us. And good luck and more power to Task Force Kasanag, to our chairman, to our members of the elite group, and also to all other activities that we will be engaging in the future, which is in support for humanitarian causes, and also support our fight against terrorism and against corruption. Of course, that's #1 for Dr. Chong. Right, Dr. Chong? Okay, and let us all, do we have a toast already? Ambassador Not yet. Arlene Riason for that meaningful message. Pero bago ang lahat, every project, every program na gagawin ng Task Force Kasanag ay maibabalita, no? Ma-inform ang publiko sa pamamagitan ng mga kaibigan natin sa media dito. So again, malaki rin po yung gampanin ng mga bisita natin sa media. No? Sino ba sila? I got myself and my
appointed as, take your position. Task Force Kasanag Elite International Organization solemnly swear that I will support and uphold against all kinds of adversities, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I take this obligation freely without any mental reservation, that I will faithfully discharge the duties of which I am about to enter. So help me God. Congratulations, you are now the Task Force Kasanag Elite. Ang Mimoso Palangke. Si Director ng Channel 4. Rowan. Yung ano po, si Bernard. Yung medyo... So, aming mga invite. Si Ma'am, natin yung bonggang-bong aking nilang. Ninang na, sino kayo? Okay, so nagpapasalamat po ako for 6 years. Natatandaan ko talaga yung basa sana. Biglaan man ang aking assignment, sinabi sa akin, ikaw na ngayon ang magiging Luzon Commander. I was shocked talaga. Shock na shock talaga. But then, ano lang ang sinagot ko, natatandaan mo, Amba? Challenge accepted. Hindi po nakakahiya at pinagmamalaki kong maging task force Kasanag. Mula noon, hanggang ngayon, siguro magkaroon na rin ako ng mga apo. Tuloy pa rin po ang aming laban. Maraming salamat sa inyo lahat! Mag-dinner na po tayo, lahat tayo gutom na. Thank you so much! Korupsyon, kawalan ng justisya, terorismo, at mga kalamidad. Yan ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kayo po nyo sa sign or pledge of support. Ay, hindi. Muuna eh. Talaga partner. Alright, so dito nagtatapos ang matagumpay na launching and induction ng Task Force Kasanag International na samahan ito ng mga elite group dito sa ating bansa. Ipinakita nga rito yung kanilang mga nagawang tulong na sa ating mga kababayan. At sinundan pa ng maraming suporta na gagawin itong TESDA sa dumating nga ang consultant na si Renato de la Cruz at ipinakita rito yung support para sa mga kababayan natin o mga member o miyembro ng Kasanag. Kasama dyan yung mga mamamahayag at maaaring maging members na rin nito. Alright, para sa susunod ng mga balita, abangan ang ating mga pagbabago sa ating programang Happy Morning Show at magkakaroon na rin po tayo ng sariling website at pagbabalik sa radio program. Kaya abangan ito at ipagpatuloy pa rin ang mga social media pero may pagbabago. Alright, ang inyong lingkod nag-uulat mula dito sa Globe Filipino, San Juan City, Miss Horizon Chaser. I love you all. Ang programa ito ay hatid sa iyo ng Cafe Lupe, Antipolo City. At para sa mga gusto mag-overlooking kasama ang buong pamilya, ay pumunta lamang sa Antipolo City sa Cafe. Good morning, Miss Horizon. Please visit the Cheongdam restaurant. Thank you for coming. Kung sakali na implemento ito, sino-sino ba talaga ang dapat maging partner? Ito yung maaasahan natin sa taong 2023 pa para sa pagsulong ng mga First time ko to. Makikita natin talagang kayang... May kinalaman ba ito? Dito? Alright. So, di ba, high-tech ng ating mga tricycle? Ako lang. Ay, iba to. Is ano pa po yung dapat nila na maaasahan sa PILAS? And kayo po ang president ngayon. Happy morning!